Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Adele. Taong 1972, Teresa, Rizal. Noong mga panahong ito, kababalik lang ni Ate Adele sa Teresa. Mag-iisang taon na rin ang nakakaraan, magmula noong nagbakasyon siya sa probinsya ng kanyang pamilya. Tubong panay kasi sila, kaya nung nagpadala ng telegrama ang kanilang pamilya sa lugar na yon para sa kanilang pagkikita-kita, hindi siya nagdalawang isip na dumalo. Niyaya rin niya noon ang kanyang mga magulang at kapatid, pero sa kasamaang palad hindi yon sumang-ayon. Kesyo marami yung ginagawa, abala sa negosyo, sayang ang oras, at kung ano-ano pang mga palusot. Nakakalungkot lang, dahil kapag barkada at ibang gala ang nagyayaya, todo sama ang kanyang pamilya. Ayon pa kay Ate Adele na, sa kanilang lahat, siya ang masasabing itim na tupa. Hindi kasi siya sumusunod sa kanyang mga magulang kapag alam niyang mali na ang ginagawa nito. Samantalang yung mga kapatid naman niya, parang mga bulag na sumusunod sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ni pagsugal nga noon ng tatay niya, todo suporta ang mga kapatid niyang yon. Siya lang ang katangi-tanging humahadlang kapag napapansin niyang natatalo na ito ng malaki. Ang kaso lang, sa halip na makinig, nagagalit pa yun sa kanya. Dahil sa ganong kaganapan sa pamilya nila, pinili niyang magpakalayo-layo pansamantala. Ayon pa kay Ate Adele, 1 buwan lang dapat ang bakasyon niya. Ngunit nang makilala niya ang lolo niya sa pamilya ng kanyang ama, nabago ang lahat ng yon. Bukod kasi sa matatalinhagang salitang ibinabahagi nito, hindi rin maipagkakaila ni Ate Adele ang kagustuhan niyang matuto pagdating sa lihim na karunungan. Kahit sino naman siguro, mahuhumaling talaga lalo na kung harap-harapan itong nagpapakita ng milagro. Nang marinig ni Ate Adele sa lolo niya ang hindi pagtutol sa kanyang nais, nagdesisyon na siyang manatili. Binaliwala niya ang lahat ng telegrama at banta ng kanyang pamilya hanggang sa kalaunay lumipas na ang 1 taon. Pagbalik niya sa kanilang lugar sa Teresa, ramdam niya ang matinding pagbabago sa kanyang sarili. Sa kasagsagan nga ng biyahe, paulit-ulit siyang nagdarasal para sa kaligtasan ng mga kasamahan niya sa sasakyan. Kalaunan, nang marating na niya ang lugar ng Rizal, hindi na siya nag-alangan pang puntahan ang bahay ng kanyang mga magulang. Hindi naglaon, nang masipat naman niya ito, napansin naman niyang napakalaki na ng pinagbago. Yung panganay sa kanilang magkakapatid, meron na ring asawa at 2 anak. Sa bahay din nila ito nanunuluyan, kaya halos mapuno na noon ang kanilang tahanan. Di naman nagreklamo si Ate Adele sa ganoong sitwasyon, lalo pat alam niyang naghihirap din yun sa pang-araw-araw. Para din makaiwas sa anumang pagtatalo, pinalagpas na lamang niya ang lahat ng yan. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanya, agad naman niyang napansin ang pagkunot ng noo nito at panlilisik ng mga mata. Nagmamadali yung lumapit sa kanya at nung nagkaharap na sila, dito nito tapatang inilahad ang galit na kanyang nararamdaman para kay Ate Adele. Bagaman alam niyang wala siyang mali sa kanyang ginawa, humingi pa rin siya ng tawad. Pagkaraan pa ng ilang minuto, wala namang nagawa ang kanyang ama kundi tawagin ang nanay niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may mga bagay naman siyang napapansin na parang kakaiba sa katawan ng mga ito. Yung kanyang ina, bukod sa maraming sugat sa katawan, may mga pantal din yun sa braso, indikasyon na binubugbog ito. Dahil sa kanyang mga nakita, di naman niya maisip kung sino ang may gawa ng bagay na yon
lalo na't alam niyang takot ang tatay niya sa kanyang ina. Walang posibilidad na saktan niyo ng kanilang padre de pamilya dahil na rin sa tapang nito. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kanyang ama, dito na siya nakaramdam ng takot matapos niyang makita ang mga puting tuldok sa mga mata nito. Alam ni Ate Adele na indikasyon yun ng matinding karamdaman, kaya para yun ay maiwasan, nagboluntaryo siyang tulungan ito. Yun nga lang, nang marinig ng tatay niya ang kanyang sinabi, mas lalo itong nagalit sa kanya. Pasinghal na rin ang pananalita nito, kaya dala ng pagkagulat, minarapat na lamang niyang manahimik. Pagpasok nila sa loob ng bahay, tumambad sa kanya ang mga nakasampay na damit sa loob at mga duming nakakalat lang kung saan-saan. Di rin niya may pagkakaila ang kapal ng alikabok sa paligid na para bang nung umalis siya, tumigil na rin yun sa paglilinis. Pagpasensyahan mo na, Adele, kung masyadong magulo ang bahay, ha? Wala kasi kami ngayong inaasahang bisita. Yung kwarto mo pala, ginawa namin yung tulugan ng mga pamangkin mo. Kaya pansamantala, dito ka na muna sa sala magpapahinga. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, hindi siya nag-alangang sumang-ayon. Mas mainam na yan kaysa wala siyang matulugan. Ang kaso lang, pagtungtong ng dapit hapon, lahat ng presensyang nararamdaman niya sa mga kamag-anak niya, bigla na lamang nag-iba. Hindi niya mawari kung saan niya naramdaman ang ganoong presensya, pero nasisiguro niyang minsan niya na itong naranasan noong nakatira pa siya sa poder ng kanyang lolo. Sa mga sandali ding yun, alam niyang hindi maganda ang lagay niya dahil sa pagtayo ng kanyang mga balahibo sa katawan. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yan, pinili niya pa ring maging panatag. Siyempre, bahay nila yon. Alangan namang pagdudahan niya to. Lumalim na ang gabi. Tulog na ang lahat. Si Ate Adele naman noon, panay pa rin ang pagbalikwas sa kanyang hinihigaan dahil sa hindi siya makatulog. Hindi niya alam kung naninibago lang ba siya o pilit siyang ginugulo ng presensyang unti-unti nang kumakapit sa katawan niya. Sa isip-isip din niya noong mga sandaling yon, di siya magtatagal sa bahay nila kung mananatiling gano'n ang kalagayan nila. Ilang oras pa ang lumipas. Pagtungtong naman ng 10:00, narinig niya ang paglangit-ngit ng pintuan nila sa may kusina. Dahil dito, agad naman siyang napatayo, gawa ng ang buong akala niya may magnanakaw na nakapasok. Paghawi niya ng kurtina sa sala, dahan-dahan naman siyang kumuha ng pamalo, sabay panhik sa lugar kung saan niya naririnig ang tunog. Pagsilip naman niya sa may bandang pinto, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang nakababata niyang kapatid na nakikipaglaro sa isang tiyanak. Agaw pansin din ng napakatingkad nitong kulay pulang mga mata at kasalukuyan yung walang saplot sa katawan. Kaya naman niya nasabing tiyanak ang kalaro nito ay dahil sa kitang-kita niya ang nilalang na yon na may nakalaylay pang pusod. Nangingitim din ang balat nito, tapos ubod yon ng liksi. Naglalabas din yon ng kakaibang tunog na madalas naman niyang naririnig noong nasa poder pa siya ng kanyang lolo. Maya-maya pa, bigla namang tumigil ang dalawa sa paglalaro. Dahan-dahan itong binuksan ng pinto, kung saan dito na nga niya nakita ang nanay niya na may daladalang tao. Babaeng buntis ang pasan-pasan nito, na iginapos naman ito sa lubid para hindi na makapumiglas pa. Kitang-kita rin niya ang dugo na umaagos sa mga hita nito dahil sa pagkakapasa ng nanay niya. Hindi naglaon. Pagdating naman ng tatlo sa may bandang lababo, agad namang sinagpanga ng kanyang kapatid ang puwak ng babae. Parang aso yun kung lumapa, dahilan para tuluyan ng mamatay ang biktima. Matapos nun, iniakyat ng nanay niya ang bangkay nito
para simulan ng tadtarin. Sa loob lang ng kalahating oras, napino na nito ang karamihan sa karne ng babae. Yung buto namang hindi niya kayang tadtarin, inilaglag nito sa lababo na parabang buto lang ito ng baboy. Yung bungo naman ng babaeng yon, inilibing nila sa labas ng kanilang bakuran. Kalaunan, nang maihanda na nila ang lahat, sinimulan na nila ang pagluluto. Isipin nyo na lang, 10 oras ng gabi abala sa pagluluto yung nanay niya. Hindi lang yon, kapansin-pansin din ang kawala ng amoy sa mga usok na kanyang nalalanghap. Maya-maya pa, yung nakakapangilabot na itsura nito, bigla na lamang bumalik sa dati. Matapos nitong makapagpalit anyo, nagkaroon ito ng saplot kahit hindi yun umalis sa kusina. Dala naman ang pangamba ni Ate Adele na baka matagpuan siya ng mga ito. Nagmamadali naman siyang bumalik sa kanyang pinagtutulugan. Saktong pagkahiga niya roon, naramdaman niya ang pagdating ng kapatid niya, kasama yung tiyanak na kalaro nito. Dahan-dahan yung pumanhik sa loob ng isang silid, sabay sarado ng pinto. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niyang masaya ng nagkakatipo ng mga ito sa hapagkainan. Pagsilay naman ng kanyang ina, agad naman siya nitong inanyayahang umupo para kumain. Dagdag pa nito, sinabawan at adobo ang kanilang ulam. 2 putahe na alam nilang paborito ni Ate Adele. Subalit, nang marinig naman niya ang alok nito, inilahad niya ritong hindi na siya sanay na kumain ng maaga. Ang nais niya, magkape at tumambay sa labas. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman siyang nag-init ng tubig. Di na din niya pinansin ang pangungulit ng kanyang mga kapatid, sa takot na baka may masabi siya ritong hindi kaaya-aya. Paglabas naman niya ng kanilang tahanan, marami na sa mga kababaryo nila ang naglalakad patungong sentro. Araw-araw kasing may saudan doon, kaya para may makain sila buong maghapon, pinagtiyagaan talaga nila roong pumunta. Nang masipat naman niya ang mga taong yon, minabuti naman niyang ibaling sa mga nasilayan niya noong gabi ang kanyang atensyon. Kahit kasi ilang oras na ang dumaan matapos niya itong makita, hindi pa rin yun maalis sa isip niya. Katunayan, yun din ang naging rason niya kung bakit hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Alam niyang gano'n ang mangyayari sa pagsapit ng susunod na gabi, kaya hanggat maaga pa, naghanap na siya ng paraan kung papaano niya matatakasan ang kanyang pamilya. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo bumaba na ang tensyon na kasalukuyan niyang nararamdaman, minabuti naman niyang maglakad-lakad sa baryo nila. Ang naisip niyang gawin noon, maghanap ng mga kakilala na pwede niyang mapagpalipasan ng gabi. Ayaw na rin niya kasing manatili sa bahay nila dahil sa mga nangyari. Inaasahan naman ni Ate Adele na ikakagalit din yun ng kanyang pamilya, pero wala na rin siyang pakialam pa. Basta ang nais na lamang niyang gawin noong mga oras na yon, mailigtas ang kanyang sarili. Pagdating naman niya sa may bandang dulo ng Teresa, natuntun niya ang bahay ni Manoy Al. Kaya niya nakilala ang taong yon ay dahil sa dati nila yung kapitbahay. Dagdag pa ni Ate Adele na malapit din yun sa kanya dahil ang asawa nito purong tiyahin niya. Pagsilay naman niya sa kanyang tiyuhin, agad naman siya nitong tinawag. Maya-maya pa, nung magkausap na sila, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ang iniisip kasi noon ni Ate Adele na kung sakali mang tanggihan siya nito, meron pa siyang sapat na oras para makahanap ng mga taong tutulong sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, binanggit niya ang tungkol sa kanyang mga nakita na siya namang ikinagulat nito. Dala naman ang pag-aalala ni Manoy Al,
Dali-dali naman siya nitong pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Nang maisara na nito ang pinto, doon na nila pinag-usapan ng tiyahin niya ang tungkol sa kasalukuyang nangyayari. Mariin niya ring inilahad sa mga ito na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga nakita. Kaya mas mainam na maniwala yun sa kanya. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay na kanyang nasaksihan, napansin naman niyang parang hindi na yun bago sa kanyang tiyahin at asawa nito. Dala naman ang pagtataka ni Ate Adele. Minabuti naman niyang manahimik para pakinggan ang mga rason nito. Maya-maya pa, nang magsimula ng magsalita ang tiyahin niya, doon niya na lamang yun din pala ang dahilan nilang mag-asawa kung bakit nagpakalayo sila. Dagdag pa nito na, nagsimula ang lahat ng yon noong bumili ito ng isda sa isang matandang lalaking dumadayo lang sa kanilang lugar. Unang beses lang yung bumili roon at yun din ang huling pagkakataon na nasilayan nila ang matandang yon. Kaso lang, ilang linggo lang ang lumipas, naging magagalitin na ang nanay niya. Palagi na nitong kinokontra si Manoy Al hanggang sa nagdesisyon na rin ng tatay niya na palayasin ang mga ito. Noong una nakikipagmatigasan pa sila, pero nung may nakita sila roong kakaiba, hindi na sila nagdalawang isip na umalis. Pagtatapat pa ni Manoy Al, nakita nilang may taong pinatay ang kanyang ama noong gabi bago sila magpasyang umalis doon. Di nila alam kung panakot ba yun sa kanila kasi pinatay ng tatay niya ang taong yun sa harapan mismo ng bahay nila. Matapos nun, kinaladkad nito ang bangkay papaloob ng bahay at hindi na nila yun nakita pang inilabas. Yung mga naiwang dugo din sa labas, bigla na lamang nawala kinabukasan. Dahil sa pangyayari, hindi na sila nagdalawang isip pa. Mabuti na lang, may pera silang naitago, kaya nakapagpagawa kaagad sila ng barong-barong. Dagdag pa nito na, simula nang lumipat sila sa lugar na yon, wala na silang naaamoy na kakaiba. Naging payapa na rin ang buhay nila, gawa ng hindi na nila nasisilayan ang pamilya ni Ate Adele. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, nakumpirma niya na ang lahat. Takot na rin siyang umuwi, kaya kahit siguro sunduin siya roon ng tatay niya, hinding-hindi na siya sasama. Nang mailahad naman niya yon sa kanyang tiyahin, nagmamakaawa naman siyang wag siya nitong ibibigay. Pagtatapat pa niya na, may kaalaman siya pagdating sa lihim na karunungan, kaya sa tulong nito, maaaring maitaboy nila ang mga nilalang na yon. Aminado kasi siyang hindi niya yun kayang pagsabay-sabayin, lalo pat espiritual na kaalaman lamang ang kanyang tangan. Nang marinig naman yon ng kanyang tiyuhin, agad naman yung tumayo, sabay kuha ng mga armas nito. Nakasilid yun sa pulang tela, kaya paglatag nito sa harapan nila, napansin ni Ate Adele ang talim ng mga sandatang yon. Pagbaling naman niya ng tingin kay Manoy Al, narinig naman niya yung nagwika sa kanya ng, Sabihin mo lang kung ano ang pwede kong maitulong. Ako na ang bahala. Dahil sa sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na tumango. Ilang minuto pa ang lumipas, inilahad niya sa tiyuhin niya ang mga prosesong kinakailangan nitong gawin sa paghahanda. Para masiguro ring tatabla ng mga sandatang yon ang kanyang pamilya, pinabili niya yon ng isang timbang langis sa sentro. 2 oras niya yung dinasalan, kalakip ng paghalo niya ng banal na tubig at mga langis na pinaglubugan niya ng mga itlog ng ahas. Nilagyan niya rin ng asin ng langis bago niya tuluyang ibinabad ang lahat ng armas. Matapos nun, dito na niya sinimula ng pagtaas ng bakod at puder ng tiyuhin niya. Dasal at ihip lang ng buhay na salita ang ibinigay niya rito.
Matapos nun, inabisuhan niya itong maligo sa asin at lakad bulan bago sumapit ang dapit hapon. Pagpatak naman ng gabi, nakahanda na silang lahat. Maya-maya pa, bago sumapit ang 7:00, nakita na niya ang mga magulang niya na galit na sumusugod sa bahay ng tiyahin niya. Ang kaso lang, nung masilayan nito si Manoy Al na naninigarilyo sa labas ng bahay, bigla yung tumigil. Ultimo yung mga kapatid niya, hindi nangahas na lumapit. Pagsilay naman ni Manoy Al sa mga ito, agad naman siyang tumayo, bitbit ang sundang at itak. Wala rin yung damit pang itaas upang ipakita sa pamilya ni Ate Adele na nakahanda siya sa anumang sitwasyon. Pagharap naman ng mga ito, galit naman doong tumitig ang kanyang ama. Ngunit nang mapansin niyo ni Manoy Al, hindi yun nagpakita na nasisindak siya. Sa halip, ganoon ang kanyang pinamalas, dahilan para maging mahinahon ito. Hoy Adele! Gabing-gabi na. Anong ginagawa mo rito? Halika na anak. Umuwi na tayo. Kararating mo lang sa amin tapos kung saan ka na naman pumupunta. Pabulyaw na utos ng tatay niya. Nang marinig naman yun ni Manoy Al, pilit naman itong itinago si Ate Adele. Pagtitigan naman nilang dalawa, seryoso naman yung sumagot ng, Hindi siya sasama sa inyo. Dito lang siya. Bukas kukunin ko na rin ang mga gamit niya. Pasensya ka na. Gusto ko lang iligtas ang anak mo. Dahil sa sinabi nito, napamura lang naman ang tatay niya. Hindi naglaon, dala naman ang galit nito. Sinubukan siya nitong kaladkarin papalabas ng bahay ng kanyang tiyahin, pero pagpasok pa lamang nito sa pinto, bigla naman yung tinaga ni Manoy Al sa daliri nito. Mabilis na kumalas ang daliri nito sa kamay, na kahit ang kanyang ama hindi lubusang makapaniwala. Nang mapagtanto naman itong kaya siyang masugatan ng armas na hawak nito, pinili nitong wag nang ituloy ang kanyang binabalak. Sa halip, nanatili na lamang yon sa labas ng bakuran hanggang sa kalaunay napilitan na rin yung umalis. Lumipas pa ang mga araw. Gabi-gabi yung pabalik-balik. Kapag umaga naman, di nila ito nakikitang umaaligid na parabang hindi yun nakakatagal sa ilalim ng sikat ng araw. Dahil dito, ginugol naman nila Ate Adele ang kanilang oras sa paghahanda. Alam kasi nilang pinagpaplanuhan na sila ng kanyang pamilya, kaya araw na lamang din ang makapagsasabi kung kailan yun aatake. Isang buwan pa ang lumipas, mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Bukod kasi sa walang katapusang pagbisita ng kanyang pamilya, napapansin na rin nila ang mga hayop nitong kasama. Alam ni Ate Adele na hindi lang basta hayop ang mga nilalang na yon, dahil kapag sinusubukan niya itong tingnan gamit ang kanyang ikatlong mata, may nakikita siyang halimaw na nagtatago sa kalooban nito. Matapos naman niya yung mapagtanto, ikinalat na rin niya ang mga patibong na ginawa niya. Dumaan pa ang 2 linggo. Kagaya ng inaasahan, dumating na nga ang araw ng pag-atake ng mga ito. Kasagsagan niyo ng Huwebes ng gabi. Habang naghahanda na sila sa kanilang pagtulog, may mga narinig silang pag-atungal ng hayop mula sa sentro ng baryo. Nakakaramdam na rin sila noon ng mga mabibigat na presensya, indikasyon ng panganib na paparating. Pagkapansin naman dito ng tsuhin niya, agad naman yung naghanda. Dinoble rin ito ang trangka ng mga bintana at pinto bago ito magbantay sa labas ng bahay. Upang makasiguro namang mananatili yung ligtas, sumama na roon si Ate Adele. Bitbit na rin niya ang libreta ng lolo niya para masigurong hindi niya makakalimutan ang lahat ng aral na ipinasa nito sa kanya. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Nang wala na silang marinig,
Doon na nila nasilayan ang kakaibang anyo ng kanyang pamilya. Nakatayo yun sa harapan ng bahay ng tiyuhin niya. At sa estado na yun, parang nakapagdesisyon na yung ubusin sila. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanyang hawak, dahan-dahan naman yung bumalik sa dati nitong anyo. Kahit wangis ng tao ang nilalang na yun, hindi niya pa rin maipagkakaila ang demonyong nagtatago sa katawan nito, buhat sa mga maladugo nitong mga mata. Pag-uwi ka naman ng tatay niya, hindi siya nagdalawang isip na tutulan ang utos nito. Dahil sa kanyang pagsuway, wala na ngang nagawa ang kanyang mga kamag-anak kundi labanan ang tiyuhin niya. Sa isang iglap, sapilitan nitong pinasok ang kanilang bakuran. Pag-apak na pag-apak pa lamang nito sa hangganan ng lupang pagmamay-ari ng tiyuhin niya, agad namang gumana ang lahat ng bagat at sabulag na kanyang inilibing sa lugar na yon. Di naman yun napansin ng kanyang pamilya dahil ang bisa ng mga bagat na kanyang inilagay ay para lamang dayain ang mga pandama nito. Lingid kasi sa kanilang kaalaman, kumikilos na pala sila sa ilalim ng kagustuhan ni Ate Adele. Habang patuloy na nakikipaglaban ang mga nilalang na yon, wala silang kaide-ideya na pawang produkto lamang ito ng kanilang imahinasyon. Dahil dito kahit anong gawin nila, di nila kayang mapaslang si Manoy Al. Purong imahinasyon lang kasi ang nagpapagana sa mga naiisip nilang yon, at ang totoong katawan nila ay hindi na kumikilos dahil dito. Nang masilayan naman yon ng mga sigbi na kanilang kasama, napilitan naman yung tumakbo papalayo sa halip na tulungan sila. Pagsilay naman ni Manoy Al sa pag-atras ng mga nilalang, buong tapang naman niya itong hinabol hanggang sa kalaunay masukol na niya ang mga ito. Matapos naman niya yung paslangin, bumalik siya sa kinaroroonan nila Ate Adele para ipagtanong ang susunod nilang gagawin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit masakit para sa kanya, inutusan niya yung isa-isa ng paslangin ng kanyang pamilya. Kahit hindi katanggap-tanggap ang mga pangyayaring yan, naging matatag siya para na rin sa mga taong nabiktima ng mga ito. Matapos naman yung marinig ni Manoy Al, agad naman niyang hinasa ang kanyang sundang at itak. Hanggat maaari, pinatalim niya yon para pagtaga niya sa mga ulo nito, hindi na yon makaramdam ng sakit. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang hindi na mahirapan ang mga kadugo nila. Ilang oras pa ang lumipas. Nang maihanda na nila ang lahat, dito na nila tinulungan ang mga kamag-anak ni Ate Adele. Dinala nila yon sa isang liblib na lugar at mula sa lugar na yon, ginawa nila ang karumal-dumal na pagpatay. Para wala na ring makatuklas ng mga labi nito, inilibing nila yon 10 metro ang lalim sa paanan ng puno ng kaimito. Nang maisakatuparan nila ang kanilang plano, pinili nilang manatiling tahimik sa lahat ng akusasyong ipinupukol ng mga tao sa kanila. Ilang buwan ding umiwas sila Ate Adele sa mga tanong, hanggang sa kalaunay nakaipon na siya ng sapat na pera para bumalik ng panay. Malayo man sa lugar na kanyang kinagisnan, mas ginusto niyang manirahan doon dahil sa probinsyang yung nakatira ang mga natitira niyang kamag-anak. Sa pagtagal ng panahon, gawa ng naikwento na rin niya ito sa iba niyang kamag-anak, hindi niya kayang itanggi sa kanyang sarili na nabuhay siya ng mahabang panahon at naiwasan niya ang pagpatay sa kanya ng sarili niyang pamilya dahil lang sa mga aral ng lolo ni Ate Adele. Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, sa pamilya natin, syempre lahat tayo busy na, lahat tayo may ginagawa na. Lalo pa ngayon,
kumpara sa panahon nito ni Ate Adele na hindi pa naman ganun kasobra busy yung mga tao. Pero kasi yung tinatawag nating family reunion, sobrang bihira yan eh. Minsan once a year lang, minsan sa loob pa ng 5 taon bago kayo magkaroon ng reunion, na sana pinagbigyan nung iba niyang kapamilya. Yun nga, yung nanay, tatay niya, yung mga kapatid niya. Kasi sobrang bihira lang mangyari yun. Tsaka parang, pansinin niyo, parang nilatag na ng Diyos na magkaroon sila ng reunion para sana maiwasan yung pagiging aswang nila. Para maiiwas sila sa demonyong, alam niyo yun, na nakaantabay. Naghihintay na magkamali sila. So, nangyari ngayon, nagkamali yung pamilya ni Ate Adele sa desisyon nila, ending lahat sila nayanggaw. Nagkaroon ng butas yung demonyo para ma-penetrate yung pamilya ni Ate Adele. Sobrang swerte na lang din ni Ate Adele kasi naturuan siya ng lolo niya, tapos si Manoy Al, isa sa mga kamag-anak niya, tinulungan siya. Na isa rin namang veteranong antingero siguro kasi hindi naman to makakapalag sa mga aswang kung ordinaryo lang to eh. So siguro nasa bloodline rin talaga nila Ate Adele yung pagiging antingero o yung manggagamot nasa panig ng kanan. Diba? Kaya kahit papano nakasabay silang dalawa. Pero kung walang naituro yung lolo niya tulad ng mga bagat-bagat, yung mga patibong, malamang wala tayong ganitong klase ng kwento. Overall, nakakalungkot yung kwento pero good thing naligtas si Ate Abel. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.